Sige po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. Tayo po muna yung manalangin. Father God, salamat Lord dahil kami Panginoon ingatan mo na nakatilig sa iyong templo, Panginoon, upang makapag-aaral ng salita. Bigyan mo kami Panginoon ng wisdom at talinawan naman upang maunawaan namin ang iyong mga salita, Panginoon, sa gabi ito. Pagpalain mo Lord ang inyong lingkod, Panginoon, sa gabi ito at ang lahat na sasabihin ko ang mula sa inyo, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga salita at ito po ay aming bagong kalakasan sa bawat isa sa amin. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you Lord. Purihin ang Panginoon. Ako po ay magpapasalamat muna sa Panginoon sa kabutihan niya, sa akin, sa aking pamilya, sa buong maghapon at sa blessing na ibigay ng Panginoon sa akin ngayong araw. Salamat sa Panginoon dahil talagang totoo nga pag hindi ka nag-alilangan sa iyong hinihingi sa Panginoon, ibigay ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. Dapat ay alam natin ang prinsipyo ng salita ng Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita. Kung kayo po bidala ng Bible, buksan po natin sa Lucas chapter 43 verse 46 hanggang 49. Sabi po rito, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayon hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Sasabihin ko sa inyo, kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Sabi niya, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Na parang kung tinignan, bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon? Hindi naman niya tinutupad ang ating mga sinasabi. Parang tinawag mo pa akong Ama, pero hindi mo naman ako sinusunod. Tinuri mo akong Ama, ginalang mo ako, pero yung mga sinasabi ko sa iyo, hindi mo naman sinusunod. Parang, sabi niya sa second verse, sabi niya, sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. So, sabi ng Panginoon, siya ay katulad ng isang taong bumukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na ito. Ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkatayo nito. Ngunit ang nakikinig naman ng aming mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong kayo ng bahay ng walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Salamat sa salita ng Panginoon. Sabi niya, sa unang verse, bakit tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon? Maraming tao nagsasabi na kahit hindi ako masyadong nagsisimba, kahit hindi ako pala simba, pero kilala ko ang Diyos. Marami pong ganyan. Okay lang naman kahit hindi ako nagsisimba, pero baka mas mabuti pa ako kaysa sa'yo. Ikaw pala simba ka na, pero ang ugali mo, pero ako kahit hindi ako nagsisimba, kilala ko ang Diyos. Kilala ko ang Panginoon. Kahit naman talaga sino, kilala ang Panginoon. Kahit na ang ating gobernador, kilala, kahit sino sa atin sa Palawan, kilala ang gobernador natin. Pero ang tanong, kilala ka ba niya? Kung ikaw ba'y malapit sa Kanya at mapapunta ka sa Kanya, kilala ka ba niya? Ang tanong, oo nga kilala mo ang Panginoon. Ang tanong, kilala ka ba niya? Lahat ng tao, kahit kayong bibili, naniniwala sa Diyos, nangingilig pa nga. So, ang sabi nito sa unang verse, sabi niya, bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon, gayon hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? So, hindi totoo na, ay kahit hindi ako pala simba, kilala ko naman ang Diyos. Hindi po yun. Ang totoo, pag kilala mo ang Panginoon, mahal mo ang Panginoon, lagi ka sa piling niya. Lagi mo siyang hinahanap. Lagi mo siyang gustong makausap, gustong mamit, gusto mo siya laging kasama-sama. Diba? Subukan mo pag mahal mo ang pamilya mo. Hindi ka mapakali, gusto mong umuwi. Mahal mo ang asawa mo. Makatapos ng trabaho mo, uwi ka. Kasi
Kasi mahal mo yun. Masaya ka sa kanya. Masaya ka pag uuwi mo sa tahanan mo. Pero kung sinasabi mo na, okay lang kasi kilala mo naman ang Diyos. Lahat ng tao kilala ang Panginoon. Ang tanong lang po, kilala ka ba ng Panginoon? Pag lumapit ka ba sa Panginoon at tumawag ka sa Panginoon, ikaw ba ay pakikinggan ng Panginoon? Ay, sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos. Kundi yaon lamang sumusunod sa kanyang kalooban. Yun lang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Sabi niya sa 47, sasabihin ko sa inyo kung ano ang mga tulad ng taong lumapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Ano daw yung nangyayari? Ano na yung piling mangyari sa taong sumusunod sa kanyang mga salita at gumagawa nito? Nagsasagawa nito. Sabi niya dito, sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Ano ba yung katulad nun? Yung nakikinig, nagsasagawa ng mga ito. Ang sabi po dito, siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bugso ang mga tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. At salamat sa Panginoon na tayo pala, pag tayo nagsasagawa ng salita ng Panginoon, ginagawa natin yung mga kautusan niya, sinusunod natin, para tayo nagtayo ng tahanan sa bato na kahit bumuha, dumuhos ang malaking ulan, magkaroon malakas na hangin, hindi po siya natitinag, hindi po nasisira, na nanatiling nakatayo. Sa buhay natin, sa mundo ito, ang daming pagsubok. Pero pag nasa Panginoon ka, lagi ka pong tatayo. Lagi kang nakatayo. Bibigyan ka ng Panginoon ng tibay. Sabi ko nga, hindi ka man exempted sa pagsubok. Pero ang laging ko sinasabi sa Panginoon, bigyan mo ko ng lakas para hindi mapagtagumpayan ko. Yun po ang laging ginagawa ng Panginoon sa atin. May dumaan na sa atin mga bagyo ng buhay na yan, lagi po siya nandiyan para tayo ingatan. At sabi rito, hindi siya mawawasak. Magkaroon ka ng malaking unos, umahaman, lumagyuman, anumang agos, hindi talaga siya mawawasak. Mananatiling nakatayo. Ganun po katibay, yung mga taong sumusunod, nagsasagawa ng salita ng Panginoon. Kasi napakalaki pong pagkakaiba. Hindi ka babagsak. Meron mga pagsubok pero hindi ka babagsak, sabi ng Panginoon. Mananatili kang nakatayo. Diba? Nagkaroon ka man ng karamdaman pero babangon at babangon ka. Nagkaroon ka man ng mga pagsubok, hirap sa buhay, pero mananatili kang nakatayo. Doon nagkakaiba. Kahit na ikaw ay may pagsubok man yung iba, pero pag meron kang Diyos, lagi ka rin nakatayo. Hindi mo maramdaman. Mga bagyo-bagyo na o ayaw na dumadaan, pero ikaw nananatiling nakatayo dahil po ang pundasyon natin ay ang Panginoong Hesus. Kasi pag wala ka sa Panginoon, pag may mga ganong bagay, kaya dito mo masusubukan ang tunay na pananampalataya, ang tunay na pagtitiwala mo sa Panginoon. Kasi maraming tao na pag nagkaroon ng mga bagay na pagsubok, mabibigat na pagsubok, tumatalikod sa Diyos. Nasisira ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Sabi ko nga, magtitiwala ka lang ba sa Panginoon sa kasaganaan at kung mayroong mga bagay na ibinibigay sa iyo ang Panginoon ay hindi mo kayang pagtagumpayan. Ibig sabihin, hindi ka nakatayo. Ang pundasyon mo ay hindi nasa Panginoon. Hindi na kay Kristo ang iyong pundasyon, kaya ikaw ay natitinag at nawawasak. Ang sabi rito sa pangalawa, sabi niya, ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad dito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay, walang pundasyon, nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaganito na bumagsak at lubusak na wasak. Yun po yung katulad ng mga tao na ang pundasyon nila ay sa kanila lang sarili. Hindi po sila sabi sa buhanginan, hindi po sila nakapundasyon doon sa salita ng Panginoon. Kasi pag nakapundasyon ka sa salita ng Panginoon, matibay ka talaga. Pag hindi matibay ka,
Kasi gagabayan ka ng Panginoon. Sabi nga ni Tutoy, package pala. Pag naglilingkod ka sa Panginoon, pati pamilya mo ay maliligtas. Sinabi ng Panginoon sa Acts, sabi niya, manampalataya ka at maliligtas ka pati ang iyong buong sambahayan. Hindi sinabi ng Panginoon na ikaw lang. Totoo yan, sinabi ng Panginoon na talagang, kaya ang sarap maglingkod sa Panginoon. Kahit na halimbawa yung pamilya mo hindi pa naglilingkod, basta ikaw ay totoo naglilingkod sa Panginoon, darating at darating ang panahon na makakasama mo rin sila. Sila ay makakasama mo rin. Pag meron kang matibay na pananampalataya sa Panginoon, makakasama mo sila. Kasi yun ang pangako ng Panginoon, maliligtas ka pati ang iyong buong sambayan. Sabi nga, ang salita ng Diyos ay matalas, magkabila ay talim, na mahigit pa sa espada o sa gulong na magkabila ay talim. Kasi ito ay tumatagos sa buto, yung bulalo. Kasi yung bulalo, yung malaking bulalo, ng mga baka o ano yan, yan ay pag sa mga malaking mga kainan, ano yan, masin ang ginagamit yan. Kinakatin niya ng masin kasi hindi yan kaya ng mga ordinaryo itak. Pero yung salita ng Panginoon, sabi niya, tumatagos ito hanggang sa kaibuturan ng iyong buto, pati sa iyong kaluluwa. Kaya ano man yung bigat, ano man yung problema ng ano mang tigas ng asawa mo, tigas ng loob ng asawa mo, tigas ng loob ng anak mo, pag ito'y pinagkatiwala mo sa Panginoon, pinagpray mo lagi-lagi, sigurado, lalambot at lalambot yan. Darating ang parang makakasama mo yan sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag mo lang siyang sukuan, huwag mo lang siyang tigilan. Sigurado na makakasama mo yan sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya pag ang pundasyon po natin ay nasa bato, ang bato po sinasabi dito ay ang Panginoong Jesus. Pag nasa kanyang ating pundasyon, hindi po tayo babagsak. Hindi po tayo, hindi tayo mawawasak tulad ng sinasabi rito na nagtayo sa isang bahay na nagtayo sa ang pundasyon ay sa buhangin, umulan, lumakas ang agos at nawasak. Mawawasak ito kasi wala itong tibay. Ito po yung mga tao na nagsasabi na kilala ko ang Diyos. Kahit ako hindi pala simpa, pero kilala ko ang Diyos. Pero anong klaseng pundasyon kaya mayroon itong mga tao ito? Maaaring kilala niya pero hindi sila kilala ng Panginoon. Kaya yung pundasyon nila sa kanila lang mga salita. Sa mga bagay lang na nakikita nila, doon lang sila nakapundasyon. Sa mga bagay lang na pili nilang panghawakan tulad ng kanilang trabaho, kanilang yung mga business nila o ano man ang kanilang ginahawakan, doon lang ang kanilang pundasyon. Kaya ito yung mga tao na, sorry, pag pinipita mo, hindi ako maka-attend kasi busy ako. Mayroon kasi akong business. Ibig sabihin doon ang pundasyon nila sa kanilang, sabi nyo nga, may mga makikinig ka pag pinipita mo, next year na lang ako, o next month na lang ako. Ito yung isang sabi ng salita ng Panginoon, ito isang pagmamalaki, pagyayabang sa sarili. Kasi hindi mo alam ang bukas kung buhay ka pa o wala ka na sa mundo nito. Kaya ang pagtanggap sa Panginoon o ang pagtitiwala sa Panginoon hindi bukas at hindi mamaya, ngayon. Yung tayo na kailangan mong Panginoon, hindi ito piliin pa bukas o pangalawang araw na o pangalawang linggo na ako sasama. Yan sabi ng salita ng Panginoon, yun ay isang pagyayabang, pagmamalaki. Sabi ng Panginoon, sabi ng mayaman na, magtatayo ako ng mga kamalig at paglalagyan ko ng aking mga hinanin at ako ay mag-iinom na lang, magpapakasaya dahil ako ay umani ng marami. Sabi ng Panginoon, Amal, ngayon gabi kukunin ko ang iyong buhay. Sino ang makikinabang ng iyong kayamanan? So ang tunay po na pananampalataya sa Panginoon, ang dapat po natin tungtungan, ang dapat po pundasyon natin ay nasa Panginoong Hesus. Maraming mga bagay sa mundo ito, bigyan ka man ng pagsubok na halos parang ang hirap, pero pag nasa Panginoon ka, kaya mo itong pagtagumpayan. At hindi ka po pababayaan ng Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Gagawa ng paraan ng Panginoon kung paano ka niya iingatan. Hindi ko alam kung paano gagawin ng Panginoon. Walang nakakaalam sa atin. Pero ako, ang tanging alam ko lang, basta ako'y nangangailangan at ako'y nag-pray sa Panginoon, alam ng Diyos kailangan ko. Alam ng Diyos, kailangan mo ito anak bukas. Kailangan mo ito. Alam ninyo, lagi niyong tatandaan. Ano ang bagay na kailangan mo para sa next day?
next month, next week, hindi tatanggalin ng Diyos. Pero pag tinanggal ng Diyos yung bagay na yan, ibig sabihin hindi mo yung kailangan. Alam ng Diyos na pag meron kang, meron kang, ito, kailangan ito ng anak ko, hindi ito sa kanya tatanggalin kasi sa isang tao kailangan niya ito. Pero pag tinanggal ng Diyos sa iyo yan, hindi mo yan kailangan. Hindi mo kailangan kaya tinanggal sa iyo ng Panginoon. Kasi makakasagabal yun sa paglilingkod mo sa Kanya. Kasi ang mahalaga naman sa Panginoon kasi sa totoo lang yung mahalaga sa Panginoon walang iba kundi ang ating buhay. Kasi sabi ng Panginoon, makamit mo man ang lahat ng kayamanan sa mundong ito, kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo, wala rin saysay ang lahat. Sabi talagang, yung yaman, hindi po yan pinahahalagahan ng Panginoon. Ang mahalaga sa Diyos tayo. Kaya nga yung yaman, ibibigay lang yan ng Panginoon sa atin. Kusa lang yung darating. Kusa lang yung ibibigay ng Panginoon. Hindi mo yan paghihirapan. Pag may business ka ng mga pansamantala lang kumbaga, kailangan mo lang pero pag binuhos ng Panginoon ng pagpapala, sobra-sobra doon sa kinikita mo ang ibibigay ng Diyos. May mga pamamaraan ng Panginoon na hindi natin kayang abutin. Basta meron tayo, kumbaga meron dahilan ng pagpapala. Kaya ngayon may mga business pag maging tapat ka sa Panginoon. Kasi yung business, yun yung daanan ng pagpapala. Kumbaga, paano ba ibibigay ng Diyos yung pagpapala sa iyo? Kung wala naman siyang pagdadaanan. Saan ko ito yung dadaan? Para makapunta sa anak ko. Wala akong makitang daan. Paano ko ito may ibibigay sa Kanya? Naghahanap ang Panginoon ng daan kung paano magbibigay sa atin yung pagpapala. At yun pong number 1, yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Naalala ko tuloy yung kwento na isang isla. Yung isang isla daming prutas. Kaso yung isla na yun, napapalibutan ng mga 15 meters ang lapad ng ilog. Tapos yung ilog na yun, puro buhaya. Puro buhaya yung ilog. Kaya ang daming tao sa kabilang isla, pero kulang sila sa pagkain. Ang nakakuha lang nila pag may naaalib na bungang kahoy, ito pupunta sa kanila lang, tinapag nila, pero iba ng lasa, kasi naanod na lang. Nag-iisip sila, paano kaya kami magkakakuha ng produkto sa kabila na yan? Eh, nasasayang lang, inaano lang ng mga umuwi doon, hindi nakatira doon. Pinaglalaroan lang yung mga prutas, ang dami. Naisipan nila, ano gawin natin? Naisipan ng isang kasama nila, binato yung unggoy. Pinagalit ngayon. Pinagbabato sila ng prutas. Dami nila. Kada bato, binabato sila, sobra-sobra pa. Di ang dami nilang prutas na nagsabi niya. Sa buhay natin, pag may binibigay ka talaga, naisipin mo yun, bato nga lang, bumalik prutas na. Diba? Ay talagang, may mga pamamaraan. Sa buhay po natin, sabi ko nga, sa ating paglilingkod sa Panginoon, huwag kang mag-alala. Kung ano yung mga nais mo, pagkakaroon ng Panginoon. Basta't manampalataya ka. Ang sabi ng Panginoon sa Marcos, ang sabi niya sa verse 24, chapter 11, kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap na ninyo iyon. Kumpulmi po sa puso natin. Sabi sa 25, kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ipatawarin din ng inyong Amang nasa langit. Yun po yung kondisyon ng Diyos kung tayo manalangin. Ay dapat ay malinis yung ating puso. Ay nga, sabi ko nga baka kasi pag hindi malinis yung puso natin, yung ating pananalangin, hindi ito makarating sa Panginoon. Pero pag ang pundasyon natin ay nasa Panginoon, sigurado ko, magtatagumpay tayo. Ano man yung mga gusto mo, kasi hindi po ito, kumbaga, hindi ko ito na dinig lang ng kwento, kundi sa buhay ko nangyayari, patuloy nangyayari na ang biyaya ng Panginoon kusa lang dumarating, kusa lang binibigay sa akin na hindi ko akalain, bigla lang may nagbibigay ng pagpapala mula sa Panginoon. Kasi kung hindi naman ang Panginoon, posible na may mga taong gano'n na tatawag sa iyo, bibigay sa iyo ng gano'n ganito. Diba, hindi kayang gawin ng tao yun eh. Ordinaryo ng tao, hindi naman mayaman, hindi naman kahit pa nga milyonaryo eh, hindi naman ito bibigyan. Mali pa na ang Panginoon ang gumawa.
sa kanila para ikaw ay padalan. So, ang Panginoon po ang laging pagtiwalaan natin sa ating mga buhay. Sa ating pong pagtitiwala sa Panginoon, meron po itong malaking kapalit. May malaki pong biyaya mula sa Panginoon. Kaya, salamat sa Panginoon sa araw-araw ng pananalangin. Kaya, sabi ko, Lord, salamat kasi alas 6 kasi ako nag-uumpisa ng panalangin. Sabi ko, Panginoon, kaya siguro malaki lang yung tinatanggap ko kasi una ako sa kanila ng 1 oras. Kaya, every time na mananalangin ako sa Panginoon, madalang ang araw. Baka minsan, pilipas ang isang araw na wala akong tinatanggap. Pero another day, may tatanggapin at may tatanggapin ako. May ibibigay ang Panginoon. Kaya pag minsan may biyahe ako, nangihinayang ako sa isang araw na wala ako dito. Kasi sabi ko, sayang, biro na namang kumbaga sayang, siyempre, parang sabi ko nga, Lord, parang hanap buhay na ito, Panginoon. Diba? Yung pananalangin pala, sabi ko, iniisip ko nga na, nung una kasi hindi ko iniisip na gano'n. Pero nung talagang nagkaroon ako ng pagtitiwala sa Panginoon, totoo talaga na yung pananalangin, kaya mo magkaroon ng kas. Sa pananalangin, kaya mo magkaroon ng yaman na binibigay ng Panginoon. Kaya masipag po ako manalangin. Hindi ko lang alam kung yung iba na nakakatanggap. Pero basta ako nakakatanggap ako. Basta nanalangin tayo, yung pinakahuling panalangin yung binabanggit ko, at yun ay nangyayari talaga sa akin. Kaya salamat sa Panginoon. Itutuloy ko na raw sa giving, sabi ni Pastora. Wala pala siya sa giving. Alam naman natin, di ba, na ang sikreto ng pagpapala ay nasa pagbibigay. Nasa pagbibigay po ang sikreto ng pagpapala. Pag tayo po yung bibigay, mayroon pong pagpapala. Naalala ko tuloy noong panahon na kami mga bata pa, doon sa aming lugar, wala pang gripo, walang ganyan na gripo na, ang sa amin yung Bumba, yung puso, tawag sa amin puso. Yung bago ka makaigib doon, magdadala ka ng isang tabong tubig, ibubuhos mo, tapos gaganon-ganonin mo para, hindi ko alam kung may nakaranas doon, para kinakati mo yung tubig. Pag isang tabong tubig, ibubuhos mo, tapos gaganon-ganonin mo na, lalabas na yung tubig doon, tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na yun, dami ka nang maiigib. Basta isang bilis mo lang gaganunin yun, tuloy-tuloy na yung bumba mo noon. Ang dami na, ganun kasi yung igiban sa amin ko, kaya sa una, minsan nagpapauli ako kasi yung iba, sila na lang ang magkati. Kasi pag ikaw na, ikaw talaga yung magkakati yun, may dalang tubig para lumabas din yung tubig. Sa atin pong pagbibigay sa Panginoon, parang ganun din. Pag nagbigay tayo sa Panginoon, one time lang nagbigay ka sa Panginoon, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na, basta bumba ka lang ng bumba. Ano ba yung bumba ng bumba? Panalangin na ng panalangin. Kaya, hindi ako nagsasawang manalangin. Sabi ko nga, siguro, nananalangin ako dito, nananalangin pa ako sa kwarto ko kasi pag marami kami, malaki ang pamilya ko, hindi naman basta kailangan yan, di ba? Siyempre, pag may kailangan yan, kanino tatakbo, siyempre sa akin. Ay saan ako tatakbo, siyempre sa Panginoon ko. Ay sa kanya ako nagtatrabaho eh. Di ba? Sa kanya ako nagtatrabaho, kaya sa kanya ako hihingi. Siguro sabi ng Panginoon, ito man ako ito, hindi ko kaya tangiyan. Bigyan ko na kaya ganito ng para sa kanya. Kumbaga, hindi ko pa hinihingi. Kaya may nakaranas ako na hindi pa ako humihingi, may natatanggap na ako. Kaya, hindi lang po tayong bumba lang ng bumba. Minsan lang, parang kinati mo lang ng isang ang dami ko nang makukuha. Baka drum ang mapupulo ko. Kaya ngayong gabi po ang challenge sa atin ng Panginoon, magbigay tayo ng bukal sa puso natin at mag-uumawa po ang pagpapalang mula sa Panginoon. Hindi na po tayo magbigay. Nagkakabang sabihin, magkapagpapala niya minsan pa. Bukas ang kalangitan, bukas ang kasagalan. Nagkakabang sabihin, magkapagpapala niya. Halikan, maraming salamat Panginoon. Pwede po ba natin kantahin ulit ito? Sige, pag-pray natin. Father God, salamat po Ama sa mga biyaya ito ko rin pinagkalupan ng mga anak. Ibalik mo ito, Father God, ang 100 times, Panginoon, sa mga kamay na nagbigay, Ama.
Salamat po, Ama. Pagpalain dito, Panginoon, pirang ito na magkamit, Panginoon, sa ikalalag mo ng gawain mo sa lugar na ito, Ama. Kung dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you.